Magandang araw po sa inyo, Kuya Chris. Ganoon din sa lahat ng mga kaistorya na walang sawang nakikinig sa inyong mga kwento sa inyong programa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rico. 38 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Antique. Ang kwentong aking ibabahagi ay patungkol sa isang estranghirong lalaki na nakasalamuha ko nung nagkaroon ng piyesta dito sa aming lugar sa probinsya. Besperas ng piyesta noon nang utusan ako ng aking nanay na bumili ng karne at lamang loob ng baboy upang gawin naming putahe at bopis. Dahil wala naman kaming alagang baboy, naisipan na lamang namin na bumili lamang ng karne sa palengke. Magtatakip silim na noon ang pumunta ako sa palengke. Mabuti na lamang at may inabutan pa akong mga nagtitinda sa katayan ng baboy. Pagkatapos bumili ay masaya at nagmadali akong umuwi dahil may kalayuan ang aming bahay. Tumutulo pa ang dugo ng sariwang karne kahit nakaplastik na ito. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay naramdaman ko na para bang may nilalang na sumusunod sa akin. Lumingon-lingon ako sa aking paligid pero wala akong taong nakikita. Ang tanging naapuhap ko lamang ay ang mga sira-sira at abandonadong bahay sa gilid ng tinatahak kong daanan. Nang sandaling iyon ay tila bumigat ang simoy ng hangin. Nagsitindigan tuloy ang aking mga balahibo sa braso at batok. Gayunpaman ay ipinagpatuloy ko pa rin ang aking paglalakad kahit pa nabalisa ang aking isipan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit pinagpapawisan ako kahit sobrang lamig ng paligid. Napahinto ako sa paghakbang nang may maulinigan akong tunog na sa pakiwari ko ay nagmumula sa hindi ko malamang nilalang. Malakas ang kutob ko na may mga matang nagmamasid sa akin. Mata ng pagmamay-ari ng isang nilalang ng dilim na naroong nakakubli sa masukal na bahagi. Hindi ako nagpatinag. Mabilis kong inihakbang ang aking mga paa. Paspasan akong naglakad na nasundan ng sunod-sunod na pagkaluskos sa paligid ko. Hindi ko maiwasang mapalingon sa aking likuran. Lingon sa likod, sa magkabila kong gilid at muling idadako ang tingin sa aking harapan. Nang aksidente akong napalingon sa aking likuran, nakita ko ang isang itim na malaking aso. Umaangil ito at nagtutuluan ng mga laway na wari bang takam na takam. Wala akong sulo ng oras na iyon at mabuti na lamang at bilog na bilog ang buwan, kaya kahit papaano ay naaaninag ko ang daan. Tumakbo ako palayo sa malaking itim na aso. Sobrang bilis ng kabog ng aking dibdib dahil sa takot. Maya-maya lamang, sa sobrang liksi ng nilalang ay naabutan ako nito. Dinambahan ako nito mula sa likod, dahilan para madapa ako sa lupa. Sobrang bigat po kasi ng malaking paa ng aso na yon. Nag-iwan pa iyon ng mga mahahabang kalmot sa aking likod. Damang-dama ko kung paanong bumaon sa aking balikat ang matatalas at mahahabang kuko ng asong yon. Takot na takot ako. Buong akala ko ay iyon na ang katapusan ng aking buhay. Yun pala, ang karning daladala ko ang puntirya ng aso. Sinunggaban nito ang supot ng karne na aking tangan. Pagkatapos ay tumakbo ang aso palayo. "Panghanda namin yan sa piyesta. Ibalik mo yung hayop ka." Biglang nawala ang takot na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay normal na aso lamang ang aking nakainkwentro. Mas natakot ako na baka ay mapagalitan ako ng aking nanay kung wala akong madadalang karne pa uwi. Naisipan kong tumayo at kumuha ako ng isang matulis na patpat at hinabol ko ang aso. Sa bawat bato na aking nakikita o kahit kahoy ay pinupulot ko upang ibato sa aso.
Maya-maya lamang ay napahinto na lamang ako sa aking pagtakbo dahil huminto rin ang aso sa pagtakbo. Habang kagat-kagat nito ang supot ng karne, ay lumingon ito patungo sa aking direksyon. Ang mukha ng aso ay mas bumagsik pa. Galit na galit siguro ito sapagkat nasaktan ko siya sa bawat pagbato na aking ginagawa kanina. Bumagsak ang supot ng karne sa lupa dahil binitawan iyon ng bibig ng aso. Umangil ang aso at nagkiskisan ng mga pangil at tumakbo patungo sa aking direksyon. Agad ko namang inihanda ang aking sarili. Tinibayan ko ang pagkakatayo ng aking paa. Tiniyak ko na hindi ako mabubuwal at palaging nakabalanse ang aking katawan sa oras na dambahan ulit ako ng aso. Nang marating na nga ng aso ang aking kinatatayuan, dumamba ito. Agad ko namang ipinwesto ang matulis na patpat na aking hawak. Kasabay sa pagdamba ng aso sa aking harapan ay ang pagtusok ng patpat sa kanyang tagiliran. Umungot ang aso sa sobrang sakit. Pagkatapos ay paika-ika itong tumakbo palayo sa akin. Muli nitong kinuha ang nakaplastik na karne. Dahil batid kong nanghihina na ito, sinundan ko ang aso. Alam kong hindi agad yun makakalayo. Nakita kong pumasok sa isang abandonadong bahay ang aso na yon. Marahan akong sumunod sa pinuntahan ng aso. Hinanap ko ang aso ngunit wala akong nakita. Ang naabutan ko lamang doon sa loob ng isang abandonadong bahay ay isang matandang lalaki na uugod-ugod na. Hawak-hawak nito ang kanyang tiyan habang sa kanyang tabi ay makikita ang supot ng karne na binili ko sa palengke. Agad naman akong nagtaka. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid upang hanapin ang aso. Subalit hindi ko na naaaninag ang aso. Naisip ko tuloy na baka ang matandang yon at ang itim na aso ay iisa. Pero naisip ko rin na imposible dahil malabong mangyari ang mga ganong bagay. Liban na lamang kung ang matandang lalaking iyon ay isang aswang. Tumalon sa bintana ang aso, iho. Nakita ko siyang may dalang karne, kaya pinagpapalo ko. Wala kasi akong ulam eh. Nakuha ko naman yung karne, ang kaso nakatakas ang aso. Natakot siguro sa akin. Mahinang wika ng matanda at ngumisi. Dahil sa sinabi ng matanda ay nakaramdam ako ng awa. Hindi ko po kasi akalain na may nakatira pa pala sa sirasirang bahay na yon. Nakiusap sa akin ng matanda na kung pwede ay bigyan ko raw siya ng karne, subalit hindi po ako pumayag dahil kakaunti lamang po ang karne na aking binili. Sapat lamang iyon sa amin. Kung bibigyan ko pa ang matanda, baka ay wala nang makain ng mga taong bibisita sa aming bahay sa araw ng piyesta. Nang makuha ko na ang karne ay agad akong nagpaalam sa matanda upang umalis. Mabilis akong naglakad pa uwi at tumakbo na rin upang mas mapadali ang aking pag-uwi. Nang makarating sa aming bahay ay nakita akong nag-aabang na ang aking nanay sa may pintuan. Alalang-alala siya dahil ang tagal ko raw bumalik. Nang gabing yon ay nagluto kami ng tanging maiuulam lamang at ang ibang karne ay pinakuluan na lamang at kinabukasan na lamang namin lulutuin sa araw ng mismong piyesta. Ang konti naman ng handa natin, tay. Baka naman po pwedeng katayin natin ng mga panabong mong manok. Pabiro kong sambit sa aking ama. Napagalitan niya ako dahil sa aking sinabi. Ayon po kasi kay tatay, mamalasin daw siya sa sabong kapag nagsasambit na kakatayo ng kanyang mga alagang tandang. Gayunpaman ay nauwi pa rin sa tawanan ang aming kwentuhan sa pagkainan. Pagkatapos naming kumain, ay agad akong umidlip dahil excited na akong sumapit ang piyesta.
Magkakaroon kasi ng kasiyahan sa aming purok. May sayawan na magaganap sa liwasan at marami ang mga maghahanda ng pagkain. Kahit kakaunti lamang ang aming ihahanda, ay excited pa rin ako dahil iba talaga sa pakiramdamang pagdiriwang ng piyesta. Nang namukadkad ang bukang liwayway, ay kaagad akong nagising dahil sa ingay ng mga nagpaparada. Gumala ako sa liwasan at ang daming mga nagtitinda roon ng mga kakanin. Ang daming mga naglalako ng kung ano-anong uri ng paninda. Ang ibang tindero ay may mga binibentang mga kakaibang bagay na ayon sa kanila ay pananggaraw o kontra sa mga aswang. Dahil hindi naman ako naniniwala sa mga aswang, hindi ko yon pinansin. Aliw na aliw ako sa mga rabbit at mga sisiw na may iba't ibang kulay. Sa kabilang dako naman ay mga salamangkero na nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pagmamagic. Nakikain din ako sa mga kabahayan na may mga handa. Nang mapagod ay umuwi muna ako at tumulong sa aking nanay sa pagluluto. Bahagya akong nalungkot dahil wala kaming bisita. Nainggit ako sa ibang mga bahay doon sa aming lugar na may maraming mga tao. Sa mga bahay na pinuntahan ko ay maraming mga bata. Pero sa amin, wala man lang akong nakakalaro. Pero kahit ganoon, masaya pa rin ako kasama ang aking nanay at tatay. Nagpaalam na rin ako sa kanila na gusto kong gumala ulit sa liwasan kapag kumagat na ang dilim. Marami po kasing mga kasiyahan ng magaganap sa piyestahan, lalo na kung gabi. Agad namang pumayag ang aking nanay at tatay. Dahil sa tuwa ay minainam ko muna ang matulog upang pwede akong magpuyat sa mga susunod na sandali. Nang magising ako ay nagulat ako dahil gabi na pala. Hindi man lang ako ginising nila nanay at tatay. Hindi na ako nagbihis pa at nagmadali akong nagpaalam sa magulang ko. Tanga ng flashlight ay tumakbo ako patungo sa liwasan. Doon ay naabutan kong nagsasayawan ng mga tao. Ang ingay ng mga tugtugin at ang daming mga batang naglalaro. Nakipaglaro ako at nakipaghabulan din sa mga kapwa kong mga bata. Maya-maya lamang ay may nabangga akong isang matandang lalaki. Bumulagta ang matanda sa lupa dahil sa lakas ng pagkakabangga ko sa kanya. Nagulat ako at nag-alala dahil sa aking nagawang kasalanan. Agad ko namang tinulungan na tumayo ang matanda at humingi ako sa kanya ng patawad. Nang makita ko ang mukha ng matanda, tsaka ko nalaman na siya ang matandang nakita ko kahapon. Siya yung tumulong sa akin na agawin sa aso ang binili kong karne. Lo, kayo po pala yan. Bakit po napadayo kayo dito sa piyesta ng aming lugar? Tanong ko sa kanya at ngumisi naman ang matandang lalaki at tinapik ang aking balikat. Ihaw, nagugutom na kasi ako. Wala akong makain sa amin eh. Nalaman kong piyesta pala dito kaya sumadya ako dito para makakain ako. Marami kasing handa dito eh. Tugon ng matanda sa akin. Ngumisi siya at nanlisik ang kanyang mga mata. Nagtaka ako sa kanyang winika pero marahil ay hindi ko lang siya maintindihan dahil matanda na siya at medyo mahina ang kanyang boses. Sa lahat ng mga tao, siya lang ang hindi ko lubusang kakilala. Ang mga tao kasi sa lugar na iyon ay galing sa mga kalapit na baryo at mga taga sa amin. Pero ang matandang iyon ay kahapon ko lang nakita. Kahapon ko lang din nalaman na nakatira pala siya doon sa abandonadong bahay. Pero ayon sa kanya, taong lansangan daw siya. Palaboy-laboy lang daw siya at wala siyang permanenteng bahay. Aksidente ko lang daw siya na naaktuhan kahapon sa isang abandonadong bahay.
Pero nakakain na po ba kayo? Tanong ko sa kanya. Oo. Kaso kulang pa eh. Nagugutom pa ako. Sagot naman niya. Dahil doon ay napagpasyaan kong papuntahin siya sa amin. Agad naman siyang tumango at walang pag-aalinlangan na pumayag. Sakto naman dahil wala naman kaming bisita. Iniwanan ko ang aking mga kalaro at sinamahan ko ang matandang lalaki patungo sa aming bahay. Inalalayan ko siya sa kanyang paglalakad. Aksidente kong nahawakan ng kanyang tagiliran at tiyan. Dahil doon ay agad na sumigaw ang matanda at umangil na para bang asong bangaw. Naitulak niya ako na ikinatumba ko sa damuhan. Hindi ko akalaing malakas pala ang matandang yon. Kinabahan ako sa kanyang kinilos. Bigla na lang kasi siyang naging agresibo sa hindi ko malaman na dahilan. Napaisip tuloy ako kung ano ba ang meron sa kanyang tiyan. Pero hindi pa man nagtatagal, agad na humingi ang matanda ng paumanhin. Ngumiti naman ako at muling inakay siya sa paglalakad. Habang naglalakad ay may mga nakasalubong kaming mga tao. Ayon sa kanila, ay nawawala raw ang kanilang anak. May nakasalubong din kaming mga tao na hinahanap ang nawawalang kamag-anak nila na lalaki. Inisip ko na lamang na baka ay nakikipagsayawan sa liwasan ng mga taong hinahanap nila. Hindi ko na lamang yun pinagtuunan masyado ng pansin dahil baka simpleng problema lamang yun. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalakad habang akay ang kasama kong matanda. Nakayuko lamang ito na wari bang ayaw magpakita ng muka sa mga taong aming nakakasalubong. Hindi rin nagtagal ay narating namin ang aming bahay. Doon ay nakita kong nakaabang sa pintuan ng bahay namin ang aking ina. Tinanong niya ako kung sino ang aking kasama at sinabi kong isang mabait na kaibigan. Isinalaysay ko sa aking nanay at tatay na ang matandang lalaking iyon ay isang palaboy na kinakailangan ng pagkain. Dahil likas sa aming pamilya ang pagiging maawain, agad nilang pinatuloy ang kasama kong matanda pagkatapos ay hinainan nila ng pagkain. Alo, pasensya na po kayo kung kakaunti lang ang handa namin. Ito lang kasi yung karne na binili ko kahapon. Wika ako sa matanda. Subalit ngumiti lamang ulit siya sa akin bilang tugon. Nilantakan niya ang pagkain. Ngunit nang maubos ang pagkain ay bigla niyang isinuka ang lahat. Sumama ang pakiramdam ng matanda at nawalan ng malay. Hindi ko alam kung bakit nangyari yon. Nataranta maging sinanay at tatay sa nangyari. Balak na sana naming isugod sa barangay ang matanda, pero mabuti na lamang at nagising siya. Doon ay ipinagtapat ng matanda sa amin na hindi tinatanggap ng kanyang katawan ang mga pagkain na may mga pampalasa, kagaya na lamang ng bawang. Agad kaming humingi sa kanya ng paumanhin dahil napahamak pa siya dahil sa pagkaing ipinakain namin sa kanya. Minabuti na lamang namin na pagpahingahin muna ang matanda sa aming bahay. Gusto man nitong umalis na pero hindi namin siya pinaalis upang makapagpahinga muna siya. Delikado na rin kasi sa labas dahil baka ay mapagtripan siya ng mga lasing. Nang gabing iyon ay nagpaalam si tatay na aalis muna dahil makikipag-inuman siya sa kanyang mga kakumpare. Kaya naman naiwan kami ng aking nanay sa aming bahay kasama ang matandang lalaki na pinatulog namin sa kwarto. Minainam ko na lamang na sa sala ng aming bahay matulog. Naglatag na lamang ako ng banig sa sahig at doon natulog katabi ko si nanay. Habang lumalalim ang gabi, ay naalimpungatan ako. Bigla kasing nagsipag-ingayan
ang mga manok namin sa labas. Sa sobrang iba ng mga huni ng mga manok ay agad akong bumangon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa bintana upang sana ay silipin kung ano ang meron sa labas. Pero pinigilan ako ng aking ina. Nagising din siya at hinawakan nito ang aking damit. Buong akala ni nanay ay tatakasan ko siya at pupunta ako sa sayawan. Pero sinabi ko sa kanya na wala akong balak na bumalik doon sa liwasan. Sinabi ko lang sa kanya na kakaiba ang huni ng mga manok sa labas. Kaya naman ay sabay naming pinakinggan ang paligid. Nang mapansing may kakaiba nga ay agad kaming kinabahan. Binuksan ni nanay ng bahagya ang bintana. Doon ay nanlaki ang kanyang mata dahil sa kanya raw na nakita. Sinabi niya sa akin na may malaki at itim na aso raw sa labas. Hindi agad ako naniwala sa kanya kaya naman ay sumilip din ako sa bintana na bahagyang nakabukas. Doon ay may naaaninag akong kakaibang nilalang pero hindi malinaw sa akin kung malaking aso ba yun dahil madilim. Kaya naman ay kinuha ko ang flashlight at itinutok sa labas. Napaatras na lamang ako nang makita ang malaking aso at nag-anyo bilang isang matandang lalaki. Natuliro bigla kami ni Mama nang lumingon ang matandang lalaki sa aming direksyon. Kagat-kagat nito ang isang patay na manok na nakatali pa sa bakuran. Nagsituluan ng mga dugo na nagmumula sa bibig ng matandang yon. Agad na isinara ni Mama ang bintana at tiniyak na nakakandado iyon ng maayos. Upang kumpirmahin na iyon ba talaga ang matanda na pinatuloy namin, tiningnan namin ni nanay ang matanda sa aming kwarto. Ngunit wala doon ang matanda. Patunay lamang na ang matanda na aming nakita sa labas ay ang matanda na aming pinaakyat sa bahay. Agad na tumakbo si nanay patungo sa nakabukas na bintana sa kwarto. Pinaniwalaan namin na sa bintanang yun dumaan ang matanda palabas. Ngunit hindi pa man naisasara ni nanay ang bintana, agad na may mabalahibong kamay ang lumitaw sa bintana. Hinigit nito ang braso ni nanay na ikinabalisa ko. Agad naman akong tumakbo patungo sa pwesto ni nanay at hinila ko siya palayo sa bintana. Habang nasa loob ng bahay ay ramdam namin ni nanay na ayaw kaming lubayan ng aswang sa labas. Paikot-ikot lamang ito sa aming bahay na wari bang naghahanap ng butas o ng madadaanan. Kinakatok pa nito ang pintuan at naririnig namin ang kanyang angil na kagaya ng sabang-aw na aso. Maya-maya lamang ay biglang tumahimik ang paligid. Bahagyang nabawasan ang kaba namin ni nanay, pero muling bumalik ang takot namin nang marinig ulit namin ang malakas na pagkalabog sa aming bintana. Paulit-ulit iyon na kumakalabog na halatang sapilitang winawasak ng aswang ang bintana ng aming bahay. Kalaunan ay yumugyog ang buong bahay namin at narinig naming may mga mabibigat na yabag na nagmumula sa kwarto ng aming bahay. Doon ay nalaman namin na tuluyan ngang napasok ng aswang ang aming bahay. Inutusan ako ni nanay na manatili ako sa kanyang likuran. Pinoprotektahan niya ako laban sa aswang na nagtatangkang sunggaban kaming dalawa. May hawak si nanay na kutsilyo at nakatutok ang kutsilyo sa direksyon ng aswang, pero baka sa braso ni nanay ang takot at labis na kaba. Nanginginig kasi ang kanyang braso ng sandaling yon. Maya-maya lamang ay lumundag ang aswang patungo sa aming direksyon. Napatakbo ako sa likod ng aparador namin habang si nanay naman ay pumailalim sa aswang. Tumalsik ang kutsilyo na hawak ni nanay.
Binuhos na niya ang kanyang lakas pero higit na mas malakas ang aswang. Ang pangil ng aswang ay malapit nang lumapat sa leeg ni nanay. Bago yun, matapang kong kinuha ang kutsilyo at itinarak sa batok ng aswang. Dahil sa pangyayaring yun ay ako ang napagtuunan ng aswang. Hinampas ako nito ng ubod lakas na naging dahilan sa pagtalsik ko sa pader. Akma na sana akong susunggaban ng aswang nang biglang narinig kong sinipa ni tatay ang pintuan ng aming bahay. Pagkatapos ay sunod-sunod na tinambangan ni tatay ng saksak ang aswang. Doon ay nanghina ang aswang at hindi na nagawang tumakas. Hindi nagtagal ay nalagutan ito ng hininga. Kasunod sa pagpalit ng anyo nito bilang isang matanda. Doon ko nakita ang sugat niya sa tiyan at nalaman kong siya at ang malaking aso ay iisa. Agad na kumalat sa purok namin ang balita, maging sa mga kalapit naming baryo. Kinaumagahan ay may mga bangkay na natagpo ang wakwakang mga katawan at pinaghihinala ang kagagawan ng aswang na napatay ni tatay. Ang mga bangkay na iyon ay ang mga taong nawawala nung piyesta. Kinilabutan ng lahat dahil sa mga nakapanghihilakbot na kaganapang nangyari sa aming baryo. Kaya sa tuwing nagkakaroon ulit ng piyesta sa amin, naging maingat na akong makipag-usap sa mga dayo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ang inyong kaistorya, Rico. Magandang araw, Kuya Chris, at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Diana, Tubong, Pangasinan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa aking karanasan na pumapatungkol naman sa mga aswang. Kilala ako bilang masipag, mabait, matulungin at responsableng anak. Ganito ako inilarawan ng aking mga magulang at iba pang mga taong nakapaligid sa akin. Ibang-iba raw kasi ako sa ibang mga anak dahil ang iba ay puro gala lamang at sumasagot-sagot pa sa kanilang mga magulang. Sa katunayan, mabait naman talaga akong anak. Masipag akong mag-aral at ginagawa ko ang aking responsibilidad. Isang araw, maaga akong pumasok sa paaralan. College student ako noong mga panahong iyon. Kahit malayo ang aming bahay sa paaralan, nagsusumikap pa rin akong pumasok ng maaga at makapagtapos sa pag-aaral. Nang makarating ako sa loob ng paaralan, sinalubong ako ng mga kaklase ko at sila rin ang mga kaklase ko na masasabi kong partner in crime ko sa paaralan. Palagi kaming magkakasama, lalo na kapag free time namin. Sabay rin kaming kumakain at lumalabas sa paaralan. Nang makalapit sila sa akin, kaagad nila akong hinila patungo sa kinaroroonan ng isang lalaki. Nagulat ako dahil sa ginawa nila. Wala naman kasi akong kaalam-alam kung sino ang lalaking kaharap ko. Inaasar-asar pa nila ako sa harap ng lalaki. Teka, anong ibig sabihin nito? Bakit niyo ako pinagtutulakan palapit sa lalaking ito? Reklamo ko sa kanila. Siya si Brian, Diana. Crush na crush ka raw niya. Sagot ni Pilis, isa sa mga kaibigan ko. Napaawang ang aking labi nang marinig ko ang sinabi ni Pilis na crush daw ako ng lalaking nasa harap ko. Tiningnan ko ang binata mula ulo hanggang paa at nagtagpo ang aming mga tingin. Hindi ako makapaniwala na crush ako ng lalaking nasa harap ko. Pero in fairness, gwapo siya at matangkad. Matangos ang ilong. Makapalang mga kilay at maganda ang hugis ng kanyang labi.
bigla akong nakaramdam ng hiya habang nakatayo ako sa kanyang harapan. Maya-maya ay kinausap niya ako. Naghiyawan ang aking mga kaibigan na para bang kinikilig sila sa aming dalawa ni Brian. Hindi kami magkaklase ni Brian, pero palagi niya akong dinadalaw sa classroom kapag free time namin. Sa patuloy na paglipas ng mahiwagang oras, mas lalo kaming napalapit ni Brian sa isa't isa. Niligawan niya ako at ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang matamis kong oo. Sa halos araw-araw naming pag-uusap, hindi ko na malayang nahuhulog na pala ang aking loob kay Brian. Hanggang isang umaga, nagising na lamang ako sa katotohanang iniibig ko na siya. Hindi kumpleto ang aking araw kapag hindi ko nakikita at nakakausap si Brian. Lumalim ang nararamdaman namin para sa isa't isa hanggang sa sinagot ko na siya. Naging magkasintahan kami ni Brian at nasanay kami sa presensya ng isa't isa. Palagi kaming nagde-date. Pumupunta sa isang lugar na kung saan ay kaming dalawa lamang. At nagkukwentuhan tungkol sa mga ganap namin sa buhay. Masaya ako sa relasyon namin ni Brian. Pero hindi ko namamalayang unti-unti ko na palang napapabayaan ang aking pag-aaral. Palagi na akong sumasama sa kanya at wala na akong ganang gumawa ng mga takdang aralin dahil tanging kay Brian lamang nakatuon ang aking atensyon. Isang umaga, habang nagwawalis ako sa aming bakuran, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Ang sama ng pakiramdam ko at para bang masusuka ako. Maya-maya ay bigla nga akong nasuka. Pumasok ako sa loob ng bahay at hindi ko na muna ipinagpatuloy ang pagwawalis. Anong nangyayari sa'yo? At bakit nagsusuka ka, Diana? Tanong ni inay sa akin. Hindi ko po alam, Nay. Nahihilo rin po ako. Sagot ko kay inay habang nakahawak ako sa aking ulo. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni inay. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at tila ba mayroong kahulugan ng klase ng tinging ipinupukol niya sa akin. Diana, wag mo sabihing buntis ka. Alam mo namang ikaw lang ang inaasahan namin. Wika ni inay. Bigla akong kinabahan dahil sa aking narinig. Naalala ko na mayroon palang nangyari sa amin ni Brian nung gabing nagkasama kami. Kaagad akong pumasok sa loob ng aking kwarto at para bang mababaliw ako sa kakaisip. Natatakot akong malaman na buntis ako dahil natitiyak kong papagalitan ako ng aking mga magulang. Mahirap kasi ang aming buhay at ako lang ang inaasahan nila upang makaahon kami sa kahirapan. Lumipas ang maraming araw. Nagpa-check up ako upang alamin kung buntis nga ako o hindi. Parang tumigil ang aking mundo nang sinabi ng doktor na buntis ako. Hindi ko matanggap ang katotohanan. Hindi pa ako handa nung mga sandaling yon. Nangangatog ang aking mga tuhod habang naglalakad ako pauwi sa aming bahay. Umiiyak ako habang sinasabi ko kay inay ang totoo. Nabuntis nga ako. Nadismaya ang aking mga magulang nang malaman nilang buntis ako. Nagalit sila sa akin at pinagsabihan nila ako ng mga masasakit na salita. Labis akong nagsisi dahil sa aking nagawa. Pero huli na ang lahat. Sapagkat nagbunga na ang ginawa namin ni Brian nung gabing nawala kami sa aming mga sarili. Bunsod ng labis na galit ay pinalayas ako ni na inay at itay. Wala na akong nagawa kundi ay ang lumayas na lamang. Doon ako tumira sa bahay ni Brian para lamang may matuluyan ako. Dahil doon, nagdesisyon kami ni Brian na hihinto na lamang kami sa pag-aaral at mag-aasawa na lamang kami. Laking pasasalamat ko sapagkat hindi ako hinayaan ng lalaking mahal ko. Nakatagpo ako ng mga bagong kaibigan sa kanilang lugar.
Natuto akong makisalamuha sa ibang tao na bago ko lamang mga nakilala. Hindi na rin kasi kami nagkikita ng mga dati kong kaibigan dahil hindi na ako pumapasok sa paaralan. Ilang buwan na ba yung dinadala mo? Tanong sa akin ni Rita, ang babaeng bagong kakilala ko. 21 years old pa lamang ako nung mga panahong yon. At 29 years old na ang babaeng maituturing ko bilang bagong kaibigan. Kagaya ko, ay maganda rin siya. Palagi siyang pumupunta sa akin upang kausapin ako. Madalas din siyang nagtatanong kung kailan ako manganganak. Para bang mas excited pa siyang magkaanak ako kaysa sa akin. Lumipas ang maraming buwan. Umabot na sa 7 buwan ang aking dinadala. 2 buwan na lang ang natitira ay manganganak na ako. Hindi na ako makapaghintay na mangyari yon. Iniingatan ko talaga ang batang nasa aking sinapupunan. Diana, wag na wag kang lalabas kapag gabi na ha. Sabi ng inay ni Brian. Bakit naman po tita? Tanong ko sa kanya. Dahil buntis ka, Diana. Baka kung ano pa ang mangyari sa anak mo kapag lumabas ka. Nako, marami pa namang aswang sa lugar na to. Sagot ng inay ni Brian. Bigla akong nakaramdam ng takot nang malaman kong marami palang aswang sa kanilang lugar. Mas lalo akong naging maingat lalo na sa pakikipagsalamuha sa mga taong hindi ko pa lubusang kilala. Marami kasing kabahayan sa lugar nila Brian, kaya naman ay marami din akong nakakasalubong kapag pupunta ako sa labas. Ang iba ay humahawak pa sa aking tiyan kahit hindi ko naman sila kilala. May mga pagkakataon na sumasakit ang aking tiyan sa tuwing hinahawakan nila ito. Nahihiya naman akong magreklamo dahil baka sabihing maarte ako. Karamihan sa mga humahawak sa aking tiyan ay mga matatanda. Hindi ko rin sinasabi kay Brian dahil baka pagalitan niya pa ako. Palagi pa naman niyang sinasabi sa akin na huwag akong masyadong lalabas at makikipagsalamuha sa mga tao sa labas. Wala raw silang tiwala sa mga kapitbahay nila. Bagong lipat lamang kasi ang pamilya nila Brian sa lugar na iyon at hindi pa rin nila kabisado ang ugali ng bawat taong malapit sa kanilang bahay. Isang umaga, habang naglalakad-lakad ako sa aming bakuran, bigla akong tinawag ni Rita. Sinabihan kasi ako ng inay ni Brian na mag-ehersisyo ako upang hindi ako mahirapan kapag manganganak na ako. Hindi raw kasi masyadong mahirap mag-labor kapag nag-e-ehersisyo ang isang buntis. Kinawayan ako ni Rita habang nasa labas siya ng aming gate. Maya-maya ay sumenyas siya na lumapit ako sa kanya. Wala akong ideya kung ano ang kailangan niya sa akin. Pero naglakad na lamang ako patungo sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahan lamang ako sa paglalakad upang hindi ako madapa. Iniingatan ko kasi ang batang nasa aking sinapupunan. Habang patuloy ako sa paghakbang patungo sa kinatatayuan ni Rita sa labas ng aming gate, napansin ko na parang may dala-dala siyang plato. Napatanong ako sa aking sarili kung ano ang laman ng platong yon. Maya-maya ay nakarating na rin ako malapit sa kinatatayuan ni Rita. Nakangiti siya sa akin habang nakatingin siya sa aking malaking tiyan. Wow! Ang bango ng tiyan mo, Dayan. Malaki pala. Wika ni Rita. Kumunot naman ang aking noo kung paanong naging mabango para sa kanya ang aking tiyan. Gayong hindi niya naman ito inaamoy. Hindi nagtagal ay ibinigay niya sa akin ang plato na mayroong lamang dinuguan. Sa una, hindi ko yun tinanggap sapagkat nahihiya ako. Pero pinilit niya ako ng pinilit.
Ano ka ba naman, Diana? Tanggapin mo na itong dinuguan. Masarap to, promise. Niluto ko talaga yan para sa'yo. Sabi sa akin ni Rita. Dahil sa kanyang pamimilit, hindi na ako nakatanggi pa. Tinanggap ko na lamang ang inaalok niyang dinuguan. Hindi ko pa nga nakakain pero amoy na amoy ko na ang masarap niyang luto. Kagad akong nagpasalamat kay Rita dahil sa binigay niyang dinuguan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa akin at saka umalis. Kagad naman akong pumasok sa kusina at kumuha ng kanin. Natatakam na kasi ako sa mabangong dinuguan ni Rita. Ako lamang ang tao sa loob ng bahay nung mga sandaling iyon dahil nagtinda ng mga gulay ang mga magulang ni Brian. Samantalang si Brian naman ay nagtrabaho bilang construction worker. Sarap na sarap ako sa dinuguang niluto ni Rita. Napakabango at masarap ang kanyang luto, lalo na't mainit-init pa. Sa sobrang sarap ng dinuguan, ay hindi ko namalayang naubos ko na pala. Kagad kong hinugasan ang pinagkainan ko at saka nagpahinga. Nang lumipas ang kalahating oras, bigla kong naramdamang sumasakit ang aking tiyan. Napapahiyaw na ako dahil sa labis na sakit. Humiga na lamang ako sa kama at saka pinakalma ko ang aking sarili. Pero hindi ko pa rin talaga mapigilan ang pagsakit ng aking tiyan. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa kinain kong dinuguan o baka naman dahil manganganak na ako. Napapahiyaw ako sa loob ng aking kwarto. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto. Narinig ko ang boses ng inay ni Brian. Dumating na pala sila dahil naubos na raw ang kanilang tindang gulay. Kagad akong kinamusta ng mga magulang ni Brian at nagulat sila dahil nagsusumigaw ako sa sobrang sakit ng aking tiyan. Ano bang ginawa mo rito sa bahay habang wala kami, Diana? Tanong ng inay ni Brian. Sinabi ko sa kanya na nag-ehersisyo lamang ako at kumain ako ng dinuguan na galing sa kaibigan kong si Rita. Naku naman, Diana. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na huwag kang tatanggap ng kahit anong pagkain mula sa mga taong hindi mo pa lubusang kilala? Sermon ng inay ni Brian. Ayaw lang nilang mapahamak ako kaya ganoon sila kahigpit. Matagal ko naman na pong kaibigan si Rita at saka mabait naman po siya. Katwiran ko. Pero sinabi nila sa akin na huwag akong basta magtitiwala sa mga kapitbahay namin at pati na rin sa mga kaibigan ko dahil hindi ko pa alam ang tunay nilang pagkatao. Mula nung araw na sumakit ang tiyan ko, hindi na ako kumakain ng pagkain mula kay Rita. Dahil pinagbawalan na ako ng mga magulang ni Brian. Pumupunta naman si Rita sa bahay namin at madalas kaming nag-uusap. Masaya naman siyang kausap at masasabi kong mabait talaga siya. Kapitbahay namin si Rita kaya naman dinadalaw niya ako kapag wala siyang trabahong pinag-aabalahan. Isang gabi, habang mahimbing kaming natutulog ni Brian, ay bigla kaming nakarinig ng mga sigaw. Sigaw na nagmumula sa kapitbahay naming si Rita. Nagising kaming dalawa dahil sa ingay na yon. Hindi ko maintindihan kung anong nagaganap sa loob ng bahay ni Rita. Mag-isa lang naman kasi siya sa bahay na iyon. Pero madalas naming napapansin na parang nagkakagulo sa loob ng kanyang bahay tuwing sasapit ang gabi. Maya-maya ay biglang may sumigaw sa bahay ni Rita. Lalo akong nagtaka dahil doon. Bakit may sumisigaw sa bahay ni Rita? Mag-isa lang naman siya roon, di ba? Sabi ko kay Brian. Hayaan mo na yon. Huwag mo nang pansinin. Sagot naman ni Brian. Sinabi niyang matutulog na lang daw kami ulit. Pero nagagambala pa rin talaga ako dahil hindi lang sigawan ang naririnig ko, kundi pati na rin ng mga tunog na parabang hinahampas
o pinapalo ang dingding. Tahimik lamang akong nagmamasid sa loob ng kwarto. Sumilip pa ako sa maliit na butas upang tingnan kung may tao ba sa loob ng bahay ni Rita. Pero wala naman akong nakita. Pinapagalitan din ako ni Brian tuwing sisilip ako sa butas dahil baka raw ay mapahamak lamang ako. Dumaan ng maraming gabi. Ganoon pa rin ang nangyayari. Palagi ko pa ring naririnig ang mga sigawan at tunog na nagmumula sa bahay ni Rita. Nahihiya din naman akong magtanong sa kanya kung anong nagaganap sa bahay niya tuwing gabi. Mas pinili kong tumahimik na lamang dahil baka isipin ni Rita na masyado akong pakialamera. Lumipas ang maraming araw. 8 buwan na ang aking dinadala. Sobrang laki na ng aking tiyan. Natutuwa ako sapagkat malapit na akong manganak. Nasasabik na akong masilayan ng aking anak sa unang pagkakataon. Mas lalo akong naging maingat sa aking mga kilos. Naging mahigpit din sa akin si Brian at pati na rin ang kanyang mga magulang. Hindi na nila ako pinapayagang pumunta sa labas dahil delikado na raw ang aking kalagayan. At baka manganak ako sa labas nang wala sa oras. Nakakulong na lamang ako sa loob ng bahay. Hindi na ako lumalabas. Hindi na rin ako nakikipag-usap kay Rita. Isang gabi, pasulyap-sulyap ako sa aking rilong pambisig. Nag-aalala na kasi ako dahil 7:00 na ng gabi. Pero hindi pa rin nakakauwi sina Brian at ang kanyang mga magulang. Marami kasing mga gulay ang ibinenta nila. Naisip ko na baka hindi pa nauubos kaya hindi pa sila nakakauwi. Ano ba naman ito? 7:00 na. Pero bakit wala pa rin sila? Tanong ko habang nakaupo ako sa sala. Natatakot kasi ako dahil nakakarinig ako ng kakaibang tunog sa palibot ng bahay. Para bang kinakalampag ang dingding, pati na rin ang bubong. Habang tumatagal ay palala ng palala ang ingay. Kinakabahan na ako at natatakot dahil baka inaaswang na ako. Sabi kasi nila, lapitin daw ng aswang ang mga buntis. Hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko kasi ay mayroong nagmamasid sa akin. Parang maiiyak na ako sa kadahilan ng mag-isa lamang ako sa aming bahay. Naisipan kong pumasok na lamang sa loob ng aking kwarto. Pero napasigaw ako ng malakas dahil nakita ko ang isang nilalang na sobrang pangit ang muka. Nagbabaga ang mga mata. Matutulis ang mga pangil at mahahaba ang kanyang mga kuko. Parang kalahati lamang ang katawan ng nilalang na yon. Tila ba mababaliw ako dahil sa sobrang takot. Kumaripas ako ng takbo palayo sa aking kwarto kung saan ay naroon ang pangit na nilalang na kalahati ang katawan. Yun daw ang sinasabi nilang manananggal. Sigaw ako ng sigaw ng tulong habang dahan-dahan kong binabagtas ang daan palabas sa aming gate. Sobrang laki ng tiyan ko. Pinilit ko pa ring tumakbo upang makalayo ako sa bahay namin. Tila ba nawawala ako sa tamang pag-iisip ng mga oras na iyon. Wala pa akong suot na tsinelas. Pumasok ako sa bahay ni Rita upang sana'y humingi ng tulong. Siya lang kasi ang kaibigan ko na pwede kong malapitan. Tinawag ko ng tinawag ang kanyang pangalan at sumigaw ako ng tulong habang kinakatok ko ang pinto ng kanyang bahay. Pero walang sumasagot. Napansin kong hindi naman pala nakalak ang pinto kaya mabilis akong pumasok sa loob ng bahay ni Rita upang hanapin siya. Pero nagulat ako dahil bumungad sa aking mga mata ang tila malaimpyernong sitwasyon ng bahay ni Rita. Napatakip ako sa aking bibig nang makita ko ang mga kamay at paa ng mga tao na nagkalat sa loob mismo ng bahay ni Rita.
Naroon din ang mga pinugot na ulo ng mga tao. Nakalagay iyon sa malaking palanggana. Sa isa namang palanggana ay naroon ng mga lamang loob. Doon ko naisip na baka si Rita nga ang nambibiktima. At iyon ang dahilan kung bakit palaging maingay sa kanyang bahay pagsapit ng gabi. Napakabrutal ng mga ginawa ni Rita sa mga taong kanyang nabiktima. Yun ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa loob ng kanyang bahay. Nanginginig ang aking mga tuhod habang humahakbang ako patungo sa loob ng kanyang kwarto. Gusto ko kasing alamin kung ano pa ang mga sekreto ni Rita sa loob ng kwarto. Muntikan pa akong mapasigaw nang makita ko ang kalahati ng kanyang katawan sa loob ng kanyang kwarto. Doon ko nakumpirma na manananggal nga talaga si Rita. Mabilis akong umalis sa loob ng kanyang bahay at tumungo sa iba naming kapitbahay. Pero bago ako makalayo sa bahay ni Rita, nakita kong bumalik siya sa loob ng kanyang bahay. Mabuti na lamang at hindi niya ako nakita. Nung mga sandaling yon, naisip ko na mayroon palang masamang balak si Rita sa aking pinagbubuntis, kaya palagi siyang nakikipag-usap sa akin. Tinulungan ako ng iba naming kapitbahay at hindi nagtagal ay dumating din sina Brian at ang kanyang mga magulang. Kaagad kong sinabi sa kanila ang nangyari sa akin at kung ano ang aking natuklasan tungkol sa kapitbahay naming si Rita. Sinugod nila si Rita sa loob ng bahay nito. Pero hindi na namin muling nakita pa si Rita. Mga katawan na lamang ng mga tao ang naabutan namin sa loob ng kanyang bahay. Marami na palang nabiktima si Rita at dinadala niya sa loob ng kanyang bahay. Naisip ko rin na ang binigay niya sa aking dinuguan ay dugo pala yon ng tao. Lumayas na si Rita sa lugar na iyon at hindi na muling nagbalik pa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po. Ang inyong kaistorya, Diana. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.